May naging customer ako. Tapos, naging magkatsikahan kami. Friends with benefits na bang tawag doon? Charing. Natutuwa nga ako sa customer ko na to kasi hindi lang siya umorder sa akin. Naging totoo din siya sa feelings niya na i-open sa akin. And syempre, nung in-open niya sa akin yun, masaya ako sa part ko kasi pinagkatiwalaan niya ako. Though stranger kami sa isa't isa, pero yung nararamdaman niya, in-open niya sa akin. Happy ako sa part ko sa tiwala na binigay niya, pero sad ako sa part niya. Dahil medyo malungkot yung situation niya. So, ito na nga yung simula ng kwento. Bago mag-express ng feeling si client, umorder muna siya sa akin syempre. Pagka-order nga sa akin ni client, bigla niya nasabi na, yan na po o-orderin ko para po yan sa biyanan ko kahit hindi ako tanggap. Bigla nga ako nasad sa part niya pagkabasa ko. Then bigla ko nga nasabi sa kanya na, para po pala kayong GF ni Carlos Yulo, hindi tanggap ng parents. Ang sweet nyo naman po kasi binilahan nyo pa rin ng cake. In God's perfect time, matatanggap niya rin po kayo kasi may mabuti po kayong puso. Kasi diba, kadalasan sa mga hindi tanggap, lumalaban talaga. Pero si client, pinapatunayan niya talaga at napaka-sweet pa niya. Hindi siya lumalaban at hindi rin siya nagtatanim ng sama ng loob. Bagkus, nag-share pa siya ng blessing and nananatili pa siyang mabuti. Then bigla nga nag-reply si client at ang sabi nga niya, minamaliit po kasi ako dahil single mom of 4 po ako. And may kaya daw yung biyanan. And napagplanuhan nga daw nila ng partner ni client na dumistansya muna sila. And sabi pa nga daw kay client, pinakulang pa daw niya yung anak nung biyanan niya. Kasi siguro single yung partner niya tapos siya mom of 4. Ang sakit lang makatanggap ng ganung salita mula sa magulang ng partner mo. Sa mga kababaihan kasi hindi naman nila ginusto na maging single mom sila. Naiwan sila ng mga partner nila pati yung mga anak sa nanay. At hindi naman porket may anak na, wala na silang rights para humanap ulit ng partner sa buhay. Mahirap kasi talaga maging babae. Ikaw na yung mga anak, tapos ikaw pa yung iiwanan ng anak. Tapos yung nang iwan, ayun, payapa lang, walang pasanin. Parang binata lang, unless na lang, responsible yung nang iwan. Sabi ko nga kay client, i-prove nyo lang ma'am na mali yung pagtingin at sinasabi nila sa inyo. Siguro po, for now, hindi pa nila matanggap. Pero as long as mabuti po yung hangarin nyo sa kanila at sa partner nyo, marirealize din nila na mali yung sinasabi at inaakala nila sa inyo. Mabuti naman po yung puso nyo kasi di naman po kayo gumagawa ng masamang bagay sa kanila. Maging matatag lang po kayo sa lahat ng pagsubok. And ang reply nga ni client, hindi naman po ako nasuko sa pagdadasal na magiging okay din ang lahat. Hindi din po ako nagtatanim ng sama ng loob sa kanila. Magba-birthday nga din po ako pero hindi na lang ako maghahanda. Sila na lang ang pagdadalan ko ng cake. Pupunta yung partner ko, then ako, iwan na lang mag-isa dito sa bahay. And sabi kasi ni ma'am na hindi daw siya invited. And ang sabi ko, you can do it ma'am. Mabuti po ang puso nyo, mabait ang Lord. Darating din po yung time na itatouch din po niya yung heart ng biyanan nyo. Then sabi ni ma'am, Diyos na po ang bahala. And ang reply ko, yes ma'am, tama po, Diyos na po ang bahala. Be-bless pa po kayo ni Lord sa maraming bagay. Thank you po sa tiwala ma'am sa pag-order ng cake at sa pag-share ng feelings nyo po. It's okay na mag-open ng nararamdaman sa taong pinagkakatiwalaan. Lalo sa Lord para yung kirot nyo po na nararamdaman sa heart ay mabawasan. As always ma'am, and bigla nga nag-reply si ma'am na naiiyak na naman daw siya. And nag-thank you din siya sa akin. So hanggang dito na lang yung naging kwentuhan namin ni ma'am. Next video, i-share ko naman sa inyo kung ano naman naging reaction ng biyanan ni ma'am sa in-order niyang cake. Disclaimer po, hindi ito yung cake na in-order ni client. I hope nagustuhan niyo yung cake na to. Thank you so much for watching. Babush!